Fire extinguisher. Hindi ako nagkamali, distinguisher. Dahil sa video na to, i-distinguish natin yung classes of fires. So internationally, meron tayong A, B, C, D, and K. And nabanggit ko kahapon, sa pagpili ng fire extinguisher, pipiliin nyo yung may nakalaging A, B, and C. For a quick summary, A is for ordinary solid combustible materials, B is for flammable liquids and gases, C is electrical equipments or energized equipments, D is combustible metals, and K is more on related sa mga kitchen, mga grease, mga fats. But for this video, magpo-focus lang tayo muna sa A, B, and C kasi yun yung mga normal na na-encounter natin. Yung D tsaka K, papasadahan lang natin pero less likely natin siyang may encounter sa day-to-day lives natin. Now going back, Class A fires, ito yung mga solid, normal combustible materials. Kahoy, tela, goma, papel, plastic. In essence, sila yung nag-iiwan ng abo. And sila din yung normally na napapatay ng tubig lang. And sa pagkakasabi ko kanina ng normal at ordinary, ito din yung mga bagay na nakikita nyo sa paligid nyo, sa bahay nyo, sa mga normal na lugar in your everyday lives. So Class B, flammable liquids and gases. So mga typical na mabilis umapoy, alcohol, pintura, gasolina, alak, butane, propane, and so on. So typically, hindi mo to basta-basta mapapatay ng tubig. Either liliyab lang siya lalo, o tatalsik siya, kakalat siya. So normally, mga dry chem to, mga foam, mga carbon dioxide-based fire extinguishers. So sa Class B, normally makikita nyo din siya sa mga normal scene natin. Sa bahay, sa school, sa mga restaurant. In which kailangan mo din siya ma-identify na hindi siya, again, basta-basta napapatay ng tubig. Class C is energized and electrical equipment. So, pag umumoy to, pumutok to, umusok to, classified siya as Class C. Same din sa ibang electrical equipment natin sa bahay, mga ilaw, lahat ng wires, ayun, pasok siya sa Class C. Ngayon, isang pasada sa Class D. So, ano siya, combustible metal siya. Ito medyo high level na siya kasi mga titanium, sodium, magnesium, kadalasan ng lahat ng shum, basta flammable metal siya. And normally makikita nyo siya sa mas advanced or mga industrial scene. So normally hindi nyo naman ito makikita sa mga bahay, sa mga residential. More on yung mga ganitong types of fire, kahit may fire extinguisher ka, hindi mo siya basta-basta mapupuksa. Specialized units or specialized chemical yung ginagamit nila para mapatay yung mga ganitong type of fires. Class K naman or Class F sa ibang bansa, grease and animal fat. So ito yung mga high temperature. So ito medyo partly pwede ko siyang i-classify as Class B kasi normally same yung treatment niya pag sa bahay siya mangyayari. Kunwari lumihab yung niluluto mo. So hindi mo siya bubuhusan ng tubig, tatakpan mo siya or gagamit ka ng ABC na fire extinguisher. So nag-a-apply lang yung complication ng Class K or Class F if siguro mga nasa commercialized or malalaking scene na siya. So mga malalaking air fryer na, mga commissary or mga factory na siya na madaming nilulutong bagay. Ngayon balik tayo sa topic at hand kung bakit na-recommend ko yung A, B, and C. Kasi dun sa mga nabanggit ko kanina, yung A, B, and C is yung most likely na ma-encounter nyo if ever man magkaroon ng sunog or minor fire within your reach. So yun lang, A, B, and C. Yung way ko para ma-identify siya ng mabilis is A, nagiiwan ng abo, B, mabilis lumiyab, C, electrically related. And the most important part, matutong gumamit ng fire extinguisher.